Alam niyo ba na sa ilalim ng sahig ng building na ito, may mga taong tabaon ng buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal at pinaka-nakakatakot na gusali sa buong Pilipinas, ang Manila Film Center. Para sa marami, ito ay simbolo ng sining. Pero para sa mga nakakaalam ng katotohanan, ito ay isang higanteng libingan ng mga manggagawang biktima ng ambisyon at pagmamadali. Dekada 80, noong panahong iyon, ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Si Imelda, nakilala sa kanyang pagmamahal sa kagandahan at sining, ay may isang pangarap: gawin ang Maynila na Cannes of the East o ang sentro ng pelikula sa buong Asya. Hindi ito bago para sa kanya. Noong 1974, ipinatayo niya ang Folk Arts Theater para sa Miss Universe sa loob lamang ng 77 araw. Kaya naman nag-iisipan niyang ilunsad ang Manila International Film Festival sa January 19, 1982. Kailangan niya ng isang grand centerpiece, isang gusali na kasinggara ng Parthenon sa Athens. Ang budget, isang napakalaking $25 million. Ang pondong ito na ayon sa mga ulat ay dapat sana ay para sa bagong wing ng Philippine General Hospital, ay inilihis para sa pangarap na ito. Sabi nga ni Imelda, ang Pilipinas ay hindi rito, hindi doon, mayaman at mahirap. Pero sa proyektong ito, tila ang mahirap ang siyang nagbayad ng pinakamahal na presyo. Dahil 3 buwan na lang ang natitira bago ang festival, nagkaroon ng matinding pressure. 4,000 manggagawa ang kinuha. Nagtatrabaho sila sa 3 shift, 24 oras na walang tigil. Ang mga bahagi ng gusali na dapat ay 6 na linggong ginagawa, pinipilit tapusin sa loob lang ng 72 oras. Dito na pumasok ang trahedya. Madaling araw, alas 3 ng umaga, November 17, 1981. Dahil sa sobrang pagmamadali, ibinuhos ang semento sa bawat palapag nang hindi hinihintay na matuyo ang ilalim na layer. Mabigat, basa at delikado. Bumigay ang scaffolding sa ika-4 na palapag. Bumagsak ang mga manggagawa sa quick drying cement. Marami ang agad na nabaon. Ang iba naman, ayon sa mga saksi, ay natusok sa mga nakatayong bakal o rebar. Isang public relations officer noon na si Nena Pidigno ang nakakita sa eksena. Ikinuwento niya ang isang lalaki. Kalahati ng katawan ay nakabaon pa sa semento, pero buhay pa. Para hindi siya mawalan ng malay o mag-shock, pinapakanta siya ng mga rescuers ng mga Christmas carols habang sinusubukang hukayin. Isipin niyo yun, sa gitna ng semento, nakanta ka para sa buhay mo.
Pero imbis na tulong, katahimikan ang sumunod. Sa ilalim ng martial law, kontrolado ang media. Nagkaroon ng media blackout. 9 oras bago pinayagang makapasok ang mga ambulansya at rescuers sa site. Bakit? Dahil kailangang ayusin muna ang kwento. Dito lumabas ang pinaka nakakangilak na bahagi ng kwento. Sinasabing si Betty Benitez, ang tauhan ni Melda na namamahala sa proyekto, ay nagutos na ituloy ang construction. Ang mga bangkay na hindi makuha dahil tumigas na ang semento, pinutol ang mga bahaging lumalabas at tinapunan na lang ang bagong semento. Ilan ba ang nasawi? Ang opisyal na report ng gobyerno noon ay 7 lang. Pero ayon sa mga investigasyon at usap-usapan, posibleng umabot ito sa 168 o 169 na manggagawa. Sila ay naging bahagi na ng pundasyon ng gusali. Literal na nabaon sila ng buhay para lang umabot sa deadline. January 18, 1982. Tuloy ang bonggang opening. Ang mga elite mula sa Hollywood tulad ni Brooke Shields at Jeremy Irons ay nandun. Champagne na tig $100 ang bote, mga diamante at mga mamahaling terno. Pero alam niyo ba, sinasabing ang semento sa loob ay hindi pa talaga tuyo noon. May mga kwento na ang mga dulo ng gown ng mga bisita ay may mantsa ng basang semento pag-uwi nila. Habang nagpapalakpakan sila sa loob ng sinian, sa ilalim ng kanilang mga paa ay ang mga labi ng mga manggagawang ilang linggo pa lang na nalilibing. Dahil sa takot sa sumpa, kumuha raw si Amy Marcos ng mga iguro para mag-alay ng mga hayop, baboy at manok para paalisin ang mga espiritu. Pero tila hindi naging sapat ang dugo ng hayop para sa dugo ng mga tao. Hindi nagtagal, ang sumpa ay tila narigil. Ilang buwan matapos ang trahedya, si Betty Benitez ay namatay sa isang misteryosong car accident. Sinasabi ng mga medium noon na narinig nila ang mga boses ng mga biktima na sinasabing kasama na lang si Betty. Pagkatapos ng revolusyon noong 1986, ang Manila Film Center ay naging abandonado. Naging bukid ito ng mga kababalaghan. May mga asherettes na nakakaamoy ng napupulok na karne sa gitna ng stage. May mga naririnig na humihingi na saklol na madilim na sulok. May mga nakakakita ng mga anino, ng mga taong putol ang katawan. Noong 1990 earthquake, lalong naging unstable ang gusali. Sinubukan itong buhayin noong 2001 para sa The Amazing Show, pero hindi. Nabalot ito ng kontrobersya nang may isang performer na pinatay raw doon hanggang sa nagkaroon ng malaking sunog noong 2013. Sa ngayon, ang Manila Film Center ay nakatayo pa rin. Isang monumento ng ambisyon, pero kasabay nito ay isang alaala ng kawalang katarungan. Para sa ilan, ito ay isang magandang alaala ng gintong panahon ng pelikula. Pero para sa mga pamilya ng mga manggagawang nabaon doon, ito ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom.
kayo, naniniwala pa kayo na nakatira pa rin ang mga kaluluwa sa loob ng gusaling ito? O baka naman, ang tunay na multo ay ang ating nakaraan na pilit nating itinatago.